Marami tayong hindi alam, pero marami tayong gustong malaman. Kaya ang tanong, alam mo ba? Alam mo ba na mula nang dumaong sina Miguel Lopez de Legazpi sa Pilipinas noong 1565 ay halos paubos na ang kanilang mga supply at mga pagkain. Kaya naman agad silang nagpabalik ng isang barko, ang barkong San Pedro, para humingi ng ayuda sa kanilang pinanggalingan. Pero halos isang taon bago pa ito nakabalik. Kaya naman lalong lumala ang sitwasyon. Desperado dahil walang gamit at walang sandata. Paano nga naman nila kukubkubin ng Pilipinas kung kulang-kulang sila? Hanggang isang araw ay may matanaw sila sa karagatan. Isang Spanish galleon. At ikinatuwa nilang lahat ito. Pero ang pagdiriwang na iyon ay bahagya lamang at napalitan ng pagtataka. Dahil ang barko ay sira-sira at nang makita pa nila ang unang tripulanteng lumabas dito ay parang gutom na gutom pa. Hanggang sa makausap nila ang mga lulan nito sa pangunguna ni Father Juan de Vivero, isang matandang pare. Nalaman nila na ang barko pa lang ito ay may pangalang San Jeronimo na mula sa Acapulco at patungo ang Cebu para magdala ng reinforcement supplies sa kanila. Nang umalis ito sa Acapulco ay pinamunuan daw ito ni Don Pedro Sanchez. Pero pinatay daw ito ng kasamang crew nila na si De Mosquera nang sa ganun ay siya nang mamuno sa paglalayag at gagawin niyang pirate ship ang kanilang galyon. Pero binihag naman itong si De Mosquera ng isa pa nilang kasama na si Lope Martin. Kumbaga ay nagkaroon ng domino effect at nagkaroon din ng kampi-kampihan. At itong si Martin ay nagbanta na papatayin niya sino mang susuway sa kanya. Kaya naman ang makatsyempo itong sina Father de Vivero ay sila naman na mga kasama niya ang bumihag dito kay Lope Martin at sa mga kasama nito. At iniwan nila ang mga ito sa isang isla sa Pasipiko at muli silang naglayag patungo ang Cebu. Dangan nga lang na inabot na sila ng bagyo sa gitna ng paglalakbay. Kaya naman nagkasira-sira ang kanilang sasakyan. Alam mo ba na ang isa sa tinuturing na pinakamahal na isda sa Pilipinas ay ang isdang Lobe River Mullet o tinatawag ng mga lokal na ludong. Ito ay isang freshwater mullet na sinasabing endemic lamang sa Cagayan River at sa Santa Abra River sa Ilocos Sur. Bagaman may mga ilang nagsasabi na namamataan din daw ang mga ito sa Celebes Sea, sa New Caledonia at sa Fiji. Ang herbivore fish na ito ay kumakain ng mga lumot. Ay dating pangkaraniwang isda lang daw at mura lang ang halaga. Ayon nga sa mga matatandang unang nanghuli ng mga ito. Isa itong seasonal fish na nakahawig sa itsura ng bangos. Pero ang aktibidades nito ay parang tulad sa mga salmon at sa mga eel na mula sa freshwater ay nagtutungo naman sa saltwater para mangitlog. At pagkatapos mangitlog ay babalik na naman sa freshwater. Sinasabing napakasarap daw ng lasa nito at sobrang bango kapag niluluto. Mahirap na din itong hulihin sa ngayon dahil sa konti na nga lang. Dahil nga sa overfishing. Sa halaga kasi na itong 2,000 hanggang 5,000 kada kilo ay talaga namang lilimasin mo ang mga isdang ito sa kanilang mga tinatahanan. At alam nyo ba na naging paborito pa nga daw ito ni President Marcos Sr. Lagi niya naman itong kinakain at tinahanda kapag may mga bisita. Kaya binansagan din itong President's Fish. Sa ngayon ay mahigpit nang ipinagbabawal ang panghuhuli ng ludong lalo na sa mga buwan ng Oktubre hanggang Nobyembre dahil ito ang buwan na nangingitlog sila. At isinulong na rin ng BFAR ang Sagip Ludong Campaign noong 2006 pa nang sa gayon nga ay pag-iigtingin ng pagpaparami ng lahing ito. Alam mo ba na itong si Wenceslao Retana, isang Spanish polymath, ay ang unang sumulat ng biographical account ng ating pangbansang bayani na si Jose Rizal, ang Vida y Escritos del Dr. Jose Rizal o ang The Life and Writings of Dr. Jose Rizal. Ito ay sa kabila ng mismo si Jose Rizal at ang kanyang mga kasama na sina Apasible, si Luna ay galit na galit dito kay Retana. Bakit? Paano ito nangyari? May pagkakataon kasi na nilait-lait nitong salita ng mga Pilipino, lalo ng mga kababaihan. Ito ay sa kanyang mga sulat. Writer din kasi itong Retana, kaya naman malaya siyang makapagsabi ng gusto niyang sabihin. Lalong-lalo ng mga masakit na salita sa ating mga Pilipino. Isa pa ay naatake niya rin ang mga reformistang mga Pilipino, tulad nga nitong si Jose Rizal at Apasible. Kaya naman sobrang tindi talaga ng galit nila rito. At gustong-gusto na talaga nila itong pektusan. Lalong-lalo na syempre si Luna. Dahil kilala si Luna na mabilis mapikon at mabilis magalit.
Ayon pa nga kay Luna, kapag nakita niya raw ito ay may kalalagyan daw ito. Kaya naman pinilano nila at nag-set sila na makipagduelo dito kay Eritana. Pero nang pag-aralan ng mga otoridad ang sineset na duelo nitong si Jose Rizal, Luna, na posible laban dito kay Eritana, ay binaliwala lang ito ng Marquez dahil wala naman daw dahilan para mangyari o maganap ang nasabing duelo. Pero alam niyo ba na sa paglipas ng ilang dekada, nakakagulat na nahulog ang kalooban nitong si Eritana sa mga Pilipino. Kumbaga napalapit siya at humingi pa nga siya ng tawad kina Jose Rizal at Luna at kaya posible. At nagsulat na rin siya ng magaganda patungkol sa ating mga Pilipino. Sa nangarito ang buhay ni Rizal at naging idol pa nga niya o naging tagahanga siya ni Jose Rizal. Dahil sa kanyang pag-aaral sa ating lahi at pagpapahalaga ay kinilala rin siya sa ating bansa at binansagan pang ang kauna-unahang Filipinologist. Alam mo ba na sa kabila na may Pilipinong binawian ng buhay sa pag-akyat sa pinakamataas na bundok sa Mount Everest, ay ilang mga Pilipino din ang nakarating naman sa summit nito. Ito ay si Rick Rabe na naakyat ang tuktok noong May 15, 2025. Ito ay sa kabila ng wala naman siyang malaking sponsor at wala ring malaking budget. Si Rick Rabe na mula sa Cotabato ay inihanda ang kanyang sarili. Ayon sa kanya ay nagpakondisyon daw talaga siya. At sumunod naman sa kanya itong si Geno Panganiban na mula sa Pasig at itong si Miguel Mapalad na mula naman sa San Juan. Sila naman ay bahagi ng Philippine 14 Peaks Expedition kung saan umaga naman ng May 18 nang marating nila ang summit ng Mount Everest. At ayon sa kanilang tatlo ay naalay nila ang kanilang tagumpay sa kanilang co-climber na Pilipino, ang mountaineer nga na pumanaw sa Everest na si Engineer PJ Santiago. Ever since mula sa pinakaunang nakakyat sa Everest na sina Edmond Hillary at ang kanyang kasama na si Tenzing Norgay. At ang mga Pilipino rin noong 2006 na sina Dale Abinojar at si Leo Oracion. Hanggang sa ngayon ay napakahirap pa rin akyatin ito dahil nga sobrang taas at dahil sobrang lamig dito. Karamihan nga sa mga kinakamatay ng mga umakyat dito ay ang frostbite, hypothermia at kakulangan ng oxygen. Pero nakakabilib talaga ang mga Pilipino dahil kung kaya ng ibang lahi ay kaya rin ng ating lahi. Sa naghahanap ng timeline, on process po ang paggawa nito dahil matagal po itong gawin. At bilang pagsuporta, sana'y panoorin na rin ang mga singit nating video. Muli, maraming salamat sa inyo mga paus at see you sa next episode. Bye bye!